Yes, hallelujah, mahimaya ka Ginoo ning aming say o Dios God. Sa Brother Nelson sa pag-abri sa bulaton. Amen. Praise God. Padayon ta sa itong mensahe o dako nigtabang sa tuwa. So, atong isgutan karon about church government and headship. Isa ni sa mga importanteng subject sa Iglesia sa Ginoo tungod kay sa dili klarong pagsabot sa pamaagi sa Ginoo sa iglesia. Daghan ang nawala o daghan wala nakapadayon. So atong tun-an para sa tuang padayon nga Kristohanong pang-alagad na nata sa last days, no? Og importante kay nato ning isgutan about church government and ang headship. So una, last meeting atong gisgutan ang government sa nasod pagdumala. Karon ato na pong gisgutan ang government sa sulod sa church. Naitulo ka buok contemporary church government. Contemporary, it means kanang mga bag-o karon. Okay? Ang number one kaning word episcopal. Okay? Mao ning gina-practice sa Catholic. Episcopal. Sa Bible times, sa Old Testament times, mao ni ang pattern sa theocracy, which dili na applicable ang theocracy karon. Kay that was Old Testament practice. Kay after sa Matthew 27, human si Jesus Christ nag-ingon sa cross, it is finished. Di ba? Natunga ang tabil. Pagkatunga sa tabil sa tabernakulo, katong process sa theocracy dito sa Holy of Holies, sa altar, nawala na, kundi we can go directly to God. So, bot pasabot, no? Ang Old Testament practice sa theocracy, sa karon modern times, gitawag siya episcopal. Ang authority, gikan sa head, dayon ay mga archbishop down to the congregation. Ang ikaduha is kaning congregational. Daghang church nagpractice ani karon. Ang problema sa congregational, daghang kaayo dili gusto ani. Mismo ang mga pastor under niini dili pud gusto ani. Excuse. Mao ni ang practice sa democracy. Pattern of democracy. Gitawag ni sa congregational. Ang authority naa sa congregation. Nga sa giftings nga gitudlo sa Romans chapter 12, sa Ephesians chapter 4 na mga process of giftings dito, ang congregation walay gift to lead. O ang congregation na ay gitawag nato buto-buto, dayon apil ang board, ang pastor is control sa congregation. Kakita na mo inana, no? Ang pastor control sa congregation. Mag-ampo sila nga padadaan sila pastor, labi na nagagraduate sa Bible school. Pag abot sa pastor, di sila ganahan kay inaning nana, magkasabot ang whole congregation, mangita na po sila glain. Muna'y gitawag na tog congregational. Daghang kong pastor na encounter ani, gusto nila i-follow ang atong pattern, pero tungod dili na operating system sa ilang church. Kung iyahang usbon ang pattern, maputbol siya diretso right away. Nako, dili na nimo ingon siya, giusab daw niya ang dagan sa church, gi-follow ang ato.
Pagkabalo sa ilang head, gipahawa siya. So, it means, dili ito operating system sa ilang church. Kung usbo niya, ang ubang congregation mo reklamo, pag abot sa head, kay from the very beginning, ang mga Amerikano mo yung nagdala ani nga pattern of democracy, nga ang ilang mga pastor, murag hireling, no? Murag gihire lang. Kakita mo mga pastor nga gihire lang, kay gihire man ka, pwede ka namang pahawaon. Okay? That is congregational. Daghang church nag-suffer ani nga pattern, ug daghang kay wala nagdugay ani. Okay? Ang ikatulo is presbytery. Okay? Ang origin ani ang Presbyterian Church, mo nang gitawag presbytery. Presbytery means eldership. Okay? Christ is the head of the church. That is, mabasa nato na sa Ephesians chapter 5, si Christ head sa church. Dayon, ang connection, direct access sa Ginoo ngadto sa mga elders, Acts chapter 6, no? Magpili mo mga espirituhanon, 7 ka buok magdumala sa church. So ang elders mo'y nagdala sa congregation. Mo ni ang New Testament church. Ang pattern of government sa church is presbytery. Pangutana, asa man ta diha? Okay, diri na taron. Magsugod na ta sa ato. Okay. Ang atong practice is pastoral authority. Okay? Gi-combine ang presbytery o ang episcopal. Somewhat, daghan man nag-claim sa word theocracy. Though dili na applicable ang theocracy karon, but still, the same pattern. From Christ to the elders, siyempre ang mga elders na maginay leader, na head, gitawag ta nagpastor. Besides, sa Ephesians chapter 4 verse 11, no? Sa 1 Timothy, 2 Timothy ug sa Titus, gi-state dito ang position sa elders, sa pastors o sa overseer. The same lang na siya, shepherding, no? Pag dumala sa flock. So, from Christ to the head, ang head of the church is the elders, the pastor, and the congregation. So, it means, as long nga ang pastor is na direct connection sa Ginoo. Balik ko na ko. As long nga makita pa nato si pastor nag-pray every day. Amen? As long nga si pastor nagbuhat pa sa mga ginatudlo sa Ginoo sa tua sa discipleship. Wala pa nagnegosyo. Okay? As long ang atong pastor nagbuhat sa kabubutong sa Ginoo, then we are subject nga mo submit sa yang headship because we are exercising in this church the pastoral authority. Nalay danger diri kanang word ba nga i-abuse ang authority. O dagantang mga pastor pod nakabalik ana kanang ma-abuse ang authority. But majority sa successful church karon panahon na, ang majority sa mga church nga nag-prosper o naglapad pag-ayo is practicing the pastoral authority. Ug daghang mga members nga dili kauyon ana. It's because sometimes mo again sa ilang mga gusto and then dili nila kayang isubmit ilang kaugalingon. Pero sa pattern sa New Testament, almost the same. Okay? So we are practicing a pastoral authority. So karon, moadto na ta sa gitawag na to headship nga flow diri sa sulod sa iglesia. Ready na ba ta diha? Andam-andam ta. Ang pinakaunang question sa church government is, does God know who is in charge? Pwede bang magkamali ang Ginoo sa iyang ibutang sa church? Muna unang question. Kabalo ba ka ang Ginoo? Nganong? Word, nganong? Nganong siya ang napastor diha? Pwede bang magkamali ang Ginoo? Muna common question. Okay? Daghan ako nadungog ana sa una sa pioneering nako. Nganong siya ang gibutang? Labi na kanang gipang lunch out namo.
Ang mga members mangutana, nganong siya man? Okay. Ang Ginoo kabalo ba nganong siya ang naimong boss? Kabalo ba ang Ginoo nganong siya ang nahimong mayor? Kabalo ba ang Ginoo nganong siya ang nahimong pastor? So ang address na to diri karon sa headship dili lang sa church. Apil sa opisina ni. Apil sa balay. Apil sa barangay. Apil sa tung nasod. Okay? So, apil ang government ani nga subject karon. So, ang evil authorities appointed ba sa Ginoo? Gamiton na to ning word nga evil. Kay kung dili na butat, kung ibutang na to ning good, tanan man gusto ana. So gamiton na to ning word evil authorities. Iya ba na sa Ginoo? Muna ibutang sa imong nahuna. Kung man lang dautan ang akong mayor, musunod pa ba ko ani? Okay? So, ato ta sa Romans chapter 13. Ingon dito sa Romans chapter 13, let every soul, so every, walay exempted, be subject to the governing authorities. So kaning word governing, either nag-govern sa imong family, imong bana, either nag-govern sa church, imong pastor, either nag-govern sa imong nasod, ang imong presidente. Okay? So, let every soul be subject. So magpailalom ta sa gitawag na to governing authorities. Because there is no authority except from God. So tanang authority nagikan gyud sa Ginoo. And authorities that exist are appointed by God. Balikon ako, ang authority nga nag-exist are appointed by God. Therefore, okay, matud pa ni Paul, whoever resists the authority resists the ordinance of God. So ato ning sabton, kung ang pagdumala sa church wa ka nakauyon, pamaagi pa ba na sa Ginoo? Okay. Unsaon na to pagkahibalo kung iya pa ba na siya sa Ginoo? Example, si Hitler, iya pa ba na sa Ginoo? Kay tanang authority gikan man sa Ginoo. Si Parao, iya pa ba na sa Ginoo? Tanan maka authority iya sa Ginoo. Ang tanan nag-exist iya man ka sa Ginoo. Okay? Si Herod nga nagpapatay sa mga Kristohanon, naputol sa ulo sa mga disciples. Wala ko na apiliha. Iya pa ba to sa Ginoo? So mo ni atong hisgutan karon. What if ang authority nga nailalom ka dili na satisfactory para sa imo? So unahon nato ning word wicked authority. Dautan nga authority. Nganong unahon ako ning word nga dautan nga authority, wicked authority. Sorry ha, gamiton lang ako ning word wicked. Kay kung good ang imong boss, kung good ang imong pastor, kung good ang imong presidente, ang imong mayor, kung good ang imong bana, you don't need faith. Wa ka na ginahanglag faith. Okay? Anong ginahanglan pa man kung faith? Maayo man siya. You don't need to pray for it. Kay good man. In fact, ang tanang good, gusto na to. Labi nag-uyo na to. Muna'y tinuod nga good. Pero masipyat, one false move. Wala na. So, sorry lang, gamiton ako ng word wicked. At ta sa pinaka-worst, no? Bugat-bugat ni, do dili man siguro ingnana, pero gamiton na i-generalize na lang nato. Kaya ang example nato ron, amot kung maapas pa ba nato si Parao, unahon nato si Herod. Okay? Acts chapter 12 verse 2. Mo ni ang giingon dito. Herod, King Herod Agrippa. Herod killed James, the brother of John. Giputlag ulo si James in public.
ang mga disciples nakakita? Is it from God? Disciple ang giputlag ulo. Giputlag ulo in public. After niya na, giputlag ulo si James, gipriso pagyud si Pedro. Okay? Iyon dito sa verse 1, grabing pag-antos ni Peter aning panahon na. Acts chapter 12. Now about the time Herod the king stretched out his hands, dakpa ang mga Kristohanon. Sus, kung nahitabo ni sa atong panahon, ambot lang. Buutan ra kay ni atong pagdumala diri. No? Buutan ra kay ni atong mayor diri. Stretched out his hand to harass some of the church. So gipang ambos ang mga simbahan. Verse 2, gipatay si James. And sa verse 3, gitagaag warrant of arrest si Pedro. So, wicked, worse. Okay? Ingon diha sa verse 4, nadakpan si Pedro, gisulod sa prisuhan. Amot lang, kaya ka na to ni? No? Wa pa ta kasulay ani, wa kita sulay gibato. Ako nang nahinumduman, nag-impact team miss ko tabato sa una, gibato mi. Gibato mi mangga, ice water, gibato. Ano, Cotabato City dito. Nag-ano mi dito, nag-impact team mi. So, minor na kayo na itong experience. Ingon dito sa verse 5, tungod sa pagharas sa simbahan, tungod sa pagputol og ulo kang Santiago o pagpriso kang Pedro, ang tibuok simbahan nag-ampo. Muna ingon ko, kung buutan ang nagdumala, wa na kinahanglag pagtuo. Pero tungod kay wa ka nahimuot sa panghitabo, nagkinahanglag dugang pagtuo. Okay? So, i-remind na ko balik ang Romans chapter 13. Every authorities that exist are appointed by God. Lisod ni dawaton kung ang nagdumala wa nakapahimuot sa imuha. Okay? So, in spite sa mga panghitabo, unsay advice ni Peter? Si Peter ang nagsulat aniha. Ang church congregation giharas. Thank you. Ang ilang top disciples giputlag ulo. Si Pedro na priso. Unsay ingon ni Pedro? Kadtuning na priso, naay word para sa congregation. Muni ang word ni Peter nga na priso para sa congregation. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Si King Herod, evil king. Pero ingon si Peter, honor the king. Ambot lang kung ako while studying this subject, aglisod ko gunahon na ba? Kung buhi ko atong panahon na. Kung appeal ko sa New Testament church atong panahon na. Unya, ang akong mga close nga disciples giputlag ulo. Ang uban gipriso. Unya, moingon ko sa congregation, honor the king. I-honor ang taong nagpatay sa akong best friend nga disciple? Was it possible? Kaya ka na to na. Usahay ka nang, di ta kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Nganong ingnani man? Pwede ba nga ang Ginoo magbutang og mga harsh leader sa church? Okay. Balikon ako ang word ni Peter nga napriso sa dautan nga hari, iyang giingnan, honor the king. Now, tiwason taning gistorya ni Peter. Kay murag mo connect ni sa tuang tanan karong panahon na. Nagisgot ko karong panahon na in every churches. Dear friends, matud pa ni Peter. Ingon siya,
Sa verse 12, 1 Peter chapter 2 verse 12. Live such good lives among the pagans. Kaning dili nila kadugo ba? Lahi og pagtratar sa ilaha. Ingon siya, good lives among the pagans. Though they accuse you of doing wrong, gi-accuse ka nga mali imong gibuhat, gi-accuse. Pero kung sa ingon ni Peter, that they may see your good deeds and glorify God. That is verse 12. Ang point ni Peter, nga kung maayo ang magdala sa imo, di makita ang himaya sa Ginoo. Pero kung i-take advantage ka, unya, nagpailob gihapon ka, ingon siya, mahimaya ang Ginoo. Matud pa, i-grab ni nga opportunity kung i-take advantage mo. Unya, morning another word ni Peter. Ang naghiskot ni ani gipapriso sa dautan nga hari. Pero gwapong advice ni Peter. Ako kung buhi ko aning panahon na maglisod ko apply pero tanaw na tong effect. Ingon diri sa verse 12, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Iya gyapong gi-impose, submit to every human authority. Whether the emperor, ang emperor sa unang panahon, deadly. Okay? Whether the supreme authority, sa verse 14, whether the governor, grabe ang, kung matuta sa pinakalalong nga practice sa Christianity, basta hindi ta kapasar ba? Basta hindi ta kapasar ba? For it is God's will, matod pa niya. For it is God's will that by doing good. Now, ang word diri, akong gi-share before, 95% sa Bible, imo pang isik kung will ba ni Lord. 5% lang sa Bible, nga klaro na nga this is the will of God. Pero nakapokus ta sa 95%, 5% nga klaro na kaayo that this is God's will. Di na nimo ko, Lord, siya ba gyud ako maasawa, so maglibog pa ka. Kani klaro na, mao na ni ang gusto sa Ginoo. This is God's will. To submit to every governing authorities, this is God's will. Klaro na nga kabubuton ni sa Ginoo. Kung moadto ta sa deeper gitawag na to essence sa Christianity, basin di ta kapasar na hadlo ko ana. Okay? Ingon sa by doing good, dayon diri ingon sa verse 16, live as free people, do not use your freedom as a cover up for evil. Kana bang mol gina kanang kagustuhan gid nato. Ang bugat diri na sa verse 17. Ingon siya, show proper respect to everyone, love the family of the believers, fear God, honor the emperor. Now, si Peter na ay first-hand encounter ni Jesus Christ. Iyang na-adapt unsa ang pinakatinuod nga essence, unsay purpose ni Jesus Christ to demonstrate love. Nga nakadungog sa giingnan sa ni Jesus Christ, let your light shine. So, mao ni manghigala nga bisan si Peter naka eye to eye witness nga si James giputlag ulo nya siya gipriso pero iya gyapon giingnan ang congregation honor the emperor. Verse 18 para ni sa mga nangamo, slaves, mga trabahante, mga katabang, in reverent fear of God. Kung tinud-anay ka nga nagtahod sa Dios, reverent fear of God, submit yourselves to your masters. Kung ato nang ibalik sa settings, sa time ni Peter, ang ilang mga master, dili mga maayo. Buutan na ni atong amoron. Ingon diri, submit yourselves to your master. Now, dirita,
verse 18. Not only to those who are good and considerate. Dili lang sa mga buutan nga amo. Mo submit daw ta, dili sa buutan nga presidente. Dili sa buutan nga boss. Ready na ba mo ani? But also to those who are harsh. Kuha ninyo? Karon pa mo kabasaan Mo submit daw ta, dili lang sa mga buutan nga nagdumala sa imo apil sa mga para nimo, dili buutan. Para nimo. Okay? Kusahay, abi nato ba nga, way ayon ning nagdumala sa amo. Usahay magud narana sa atong huna-huna. Nga murag tan-aw nimo gitik advantage ka. Kainomdom ko tong storya sa Ilaga og sa Majikiro. Ang Ilaga, sige dagandagan, gikapoy siya, ginagukod sa permintis iring. Sa sige niya dagandagan, nga di siya makaon sa iring. Naka-encounter sa Majikiro, siya, Majikiro, tabangi ko. Gikapoy na kog dagandagan sa iring. So, unsay mong gusto buhaton? Ingon siya, himo akong iring. So, nahimo siyang iring. Lipay na kay siya. Pagkataon, gigukod naman mo sa giro. Dagandagan na po siya. Kapoy na sa dagandagan. Balik sa magician, gikapoy na kog dagandagan. Okay, ginagukod ko sa iro. Siya, para di kaguk doon, himuon ta kang tiger. So, sobra pas iro. So, nahimo na siyang tiger. Lipay na kayo siya. Tiger na siya. Dagandagan siya. So, tanto niya dagandagan. Kadungong mo siya daghang buto-buto. Gigukod na po siya mga hunter. Dagandagan na po siya. Balik siya sa magician. Ingon siya, magician. Kapoy maday mahimong tiger. Himuan po kong tao. Ingon ang magician. Dili. Ingon siya. Bisan pag himuon takag dragon, ang imong utok ilaga gihapon. Sa ibalik taka sa pagkailaga. Usahay manghigala. Bisag ilisan kag klase-klaseng amo. Ilisan kag lahi nga pastor. Kung ang imong utok ilaga gihapon, critical gyud ka. Nababata diha. Bisag si Jesus na imong pastor. Kung ang imong utok ilaga gyud gihapon ka. So, mo nang advice ni Peter. Kay kung tagaan ka good leader, dili ma-exercise ang imong faith. Wa ka na kinahanglag faith. Muna ingon si Peter, be good and considerate also even to the harsh. Kaning verse 19 ug 20 sa Bisaya tani basahon kay murag gwapo ni sa Bisaya. 1 Peter chapter 2 verse 19 ug verse 20. Basahon ako balikon na kong 18. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga galon. Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundili bisan sa mga nagdaog-daog usab. Kamo panalanginan sa Dios. Okay, underline that word, verse 19. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Klaro ba? Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya. Katong tan-aw nimo nga gitek advantage ka. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Gusto mo blessing? Atubangan ninyo.
Ang blessing at tubangan ninyo ayon yung likay. Kay dili pwede mo hatag ang Ginoo og blessing kung di nimo kaya i-handle ang mga trials nga ibutang sa Ginoo sa imo. Okay? Verse 20, kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo? Kay angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan, dili gayon. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Daghang panalangin nga para sa imo, specific in your name. Daghang panalangin, specific nakabutang imong pangalan para sa imo, pero naungong. Kanang word naungong, nabara. Dili marilis ang panalangin sa imo kay tungod dili nimo kayang higugmaon ang authority nga gibutang para sa imo. Sultian ta mo daghang blessing na pugnan para sa imo. Tungod kay di nato kayang i-handle ang authority nga wa nakapahimuot sa imo. Nawa ha? Unsay nahitabo? Nganong naingon kog panalangin? Hallelujah. Tubil sa ta. Tungod kay si Peter na priso, iyang gitudloan ang church, respetuon ang emperor, bisan pagdautan ang iyang gibuhat, unsay nahitabo? Ingon dito sa verse 5, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God. Ang number one nga move, nga nung i-allow sa Ginoo ang evil nga authority, it leads the church, dili prayer, to have a constant prayer. Wa ka ganay sa imong amo, pero wa jud ka kaampo niya. Wa ka ganay sa imong pastor, pero wa jud ka kalitok niya. Ha? Ug tungod sa constant prayer, ingon dito sa verse 7, an angel of the Lord stood by him. Tungod kay dautan ang authority, ang mga church nag-ampo kay gitudluan man sila ni Pedro, ug tungod kay ang church nag-ampo ni abot ang milagro. That is verse 7. Ni abot ang angel, giset free si Peter, ug sa dagan sa storya, ingon si Peter sa verse 11, now I know for certain that the Lord has sent His angels. Tungod sa mga panghitabo, nakakita sa milagro gikan sa Dios. Ako ninggi buhatag plastada kay murag diri nagsugod ang milagro sa kinabuhi ni Pedro ug sa ato. Now, atong i-summarize ning Acts chapter 12. Okay? Dautan nga hari. Okay? Muna ingon sa verse 1. Sa verse 2, giputol ang ulo ni James. Nabaliktad. Napriso si Peter. So verse 5, tungod kay napriso, tungod na'y panghitabo, na'y pagampo. Kay kung may panghitabo, wa may iampo. Kuha po ko ninyo? Kung way panghitabo, way iampo. Kung dili dautan ang hari, walay mapriso. Kung walay mapriso, walay iampo. Kung walay iampo, walay milagro. Kung walay milagro, walay pagtubo sa iglesia. Kung walay pagtubo sa iglesia, walay himaya nga mubalik sa Ginoo. Now, karon, tungod kay dautan ang hari, naay panghitabo. Ug tungod kay naay panghitabo, naay pagampo. Ug tungod kay naay pagampo, miabot ang milagro. Niabot ang anghel. Tungod kay niabot ang milagro, the word of God grew. Acts chapter 12 lang na tanan sa story. Ug ang church nag-multiply, ug tungod kay ang church nag-multiply, ang pulong sa Ginoo na spread, ang Ginoo nakadawat sa himaya. So, makita nimo ang order why God allow. Okay? So, dili accident kung kinsa ang ibutang sa Ginoo sa tuang nga presidente. Kung si Trillanes man ang mahimong presidente karon, ay mag-apil og boycott, iampo si Trillanes.
Ang uban, gusto nila kitkiton si Trillanes, gusto nila kanang kusiog nil cutter, libot siyang lawas. Ampo man ay gishare ni Pastor Kenneth last meeting. Kay naay gitawag na to rewards. So nakita ninyong order, naay pamaagi ang Ginoo nga dili nato masabtan. Ako, to be honest, ako alang niha, matuta sa church leadership, kung may tag personality, atong pastor, di man kita preg personality. Di man kita malipay. Sa tinuod anay lang, ako ganay ni pastor ba? Pila na ko ka years, 15 years ko sa akong pioneering, pero nag-antos ko ba kung ano man gini akong pastor, ngano man gini. I mean, kung makasulay mo, kung namin nagreklamo sa inyo, ang dapat magreklamo kami. Ngano man gini. Karon pagbalik na ko sa Davao, karon ra ko kasabot. Karon ra ko kasabot. Kay tungod sa mga gitawag na tog leadership nga gibutang sa Ginoo sa tuwa. Nay word si Pastor Erning nga gisulti sa kuha nga di ginako malimtan. Pero kung giingnana ka sa imong pastor, kina matay mga sariling opinion no, interpretation nganong giingnana ka. Tested and proven nga gibless gihapon ka sa Ginoo. And because of that word, I learned to pray every day Lord, help me to love my pastor. Kaya mo ko ganahin sa akong pastor. Kasi ganahan na nagmalit ka, kasabaan ka. Kamo, gusto mo ana? Kadaghanan mo, diri ngano ako'y kasabaan. Ang pangutana, nga naman, magbenepisyo ba ta ato? Ba siya ato? Di ba dili? Di ba ako'y magbenepisyo ato? Nga, ano, mag-conference, malit ko, ako'y kasabaan. Hindi kita nakita sa prayer. Ano naman, para ba to siya? Para mo siguro to skuha. Dito na ko nasabtan mangigala, when I start praying to God. Sadyang, karon na anak ko diri, when I start praying to God, Lord, give me prayag personality. Naman mga tao nga buutan ra kayo, ako di ko inana, gusto ko nga, dapat ingnani. Mangigala, kung naka sa ubos, ang imo makita, puro ra bungbong, pero naka sa taas, daghang kag makita. Saka dito sa atop, gibuhatan naghagdanan diya. Daghang kag makita, ang tibok Davao makita nimo. Pero naka diri sa ubos, ang imong makita puro bongbong. Nay usa ka attender na nanghid sa pastor. Sa pastor, mubalhin ako church. Nga naman. Kay ang mga attender diri pastor, ang uban masigig cellphone, ang uban matulog. Unya, usahay pastor, ang imong winalihan pastor, usahay dugay kay mahuman, kanang magpa-release lang ko pastor. Ingon ang pastor, sige, hangyo ko before kamo hawa, hangyo ko si mo, kuhay sa kog isa ka basong puno nga tubig dito sa likod, ila yung dada sa ako, before ko mo ampo sa imo. So, kanang puno gyud ha. So, pagkuha sa attender og baso nga nay tubig, lakaw siya padong tunga simbahan. Siya, unya, nakita nimo tong mga natulog sa simbahan? Siya, wala, pastor. Katong mga nag-cellphone, nakita nimo? Wala pod, pastor. Katong mga gitan-aw nimo, nag-cheese sa imo, nakita nimo? Wala, pastor. Ngano wa makakakita? Nagbitbit man kog tubig, pastor. Siyang, basta nakapokus ka sa Ginoo, di gina nimo sila makitaan. Gina siya sa pastor. Once makapokus ka sa Ginoo, di gina nimo sila makitaan. Bisan pag ingon sa magician, bisan pag himuon ta kag dragon, kung ang imong utok ilaga gid gihapon ka. Dragon imong lawas, 30 ka tuig na ka sa church, pero imong utok ilaga gid gihapon, critical gid gihapon ka. So manghigala, when I start kanang praying to my pastor sa mga dili nako gusto sa iya. Katubang mga di ginako gusto. Gilitok ginako sa Ginoo, Lord, di ko gusto nga inani ko. Dito na ko nakita, if you want to change sa imong life, magsugod na sa imong self. Sultian ta mo, nag-enjoy ko sa blessing sa Ginoo. Nag-enjoy ko sa blessing sa Ginoo.
There are blessing nga nakaset sa imuha, para sa imuha, pero barado og dili ka flow because of this attitude. Nga giingon ni Peter, honor the king. Submit to your master even to the hers. So mga higala, gusto lang ako mahimutang qualified at tubangan sa Ginoo. Focus sa Ginoo. Ayaw sa imong palibot. Amen? So, ang result, ingon dito, Acts chapter 12 verse 24, ang church nag-multiply tungod sa mga church member nga nag-ampo nga gitudloan ni Pedro. Last na lang, napay time. Apilo na to si, abi na kog dili kaabot si Parao. Usay, magkatawa ko ng istorya ni Parao. Wicked authority. Gigamit na ko ang word wicked authority. Because there are times, feeling na to, nga authority nagdumala sa tuwa is too wicked for us. O sa ingon ni Moses kang Parao, let my people go. Mo na instruction sa Ginoo kang Moses. Ing na si Parao, let my people go. Iyang gisugo si Moses, nga ingnon si Parao, pabuhian sila, pero iharap pong gisugo si Parao nga ayog tuo. Murag katawanan ba? Murag katawanan. Pero ang pangutana, kinsay nagbuhat kay Parao? Exodus chapter 9 verse 16, but indeed for this purpose, I have raised you up that I may show my power in you. Gialaw sa Ginoo ang wicked leadership ni Parao to demonstrate his power. There are times ang atong mga head, ang atong boss, atong mayor, ang atong pastor, ialaw niya ang mga butang nga dili makalipay sa imo, pero ang purpose sa Ginoo, that I may show my power in you. Gusto ba tana? Gusto ba mo nga pareha kay Peter, bisitaon mo sa milagro pareha sa angel? Muna ingon dito, gibakapan ni Paul sa Romans chapter 9 verse 17, ingon dito, for this purpose, si Parao ni, I have raised you up that I may show my power in you. So, before everything else, gialaw na sa Ginoo nga si Parao magpagahi siyang kasing-kasing, kay tungod sa kagahi siyang kasing-kasing, ang plagues, ang napulo ka plagues na hitabo, kay gialaw to sa Ginoo para ma-demonstrate ang power. Therefore, it's not the devil who prepared Parao. It was God. Pwede nang buhaton sa Ginoo. Walay dili mabuhat sa Ginoo, kaya ganyang pastoryahon ang dangki. Kaya ganyang gamiton si Rehab nga murag dautan na kayo. Walay imposible sa Ginoo. Proverbs chapter 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. Ang king sa Bible times, they are wicked. Pero ingon ang Ginoo, it is in the hand of the Lord. Okay? The mayor's heart, the president's heart, the pastor's heart is in the hand of the Lord. Gialaw sa Ginoo, gigamit diri ang word rivers of water. Kabulo maning tubig. Pag naigamayng leak, musubay ra na siya. Mo pauyon-uyon lang na siya. But pasabot, iyan ang gitugutan para ang mga kita nga mga Kristohanon. Kung unsa ang plano sa hari, na ay purpose ang Ginoo para ma-demonstrate ang iyang power. So, balik ko na ko, ang blessing sa Ginoo wala ka-operate sa tuwa, kay nangita ta sometimes maka-please sa tuwa. Ang concern sa Ginoo is not for our comfort. Ang concern sa Ginoo is for us to be changed. Gusto sa Ginoo nga ma-change ang atong attitude. So mangigala, karong kabuntagon, padayon pa ta ni next meeting, no? Di nako ni ma-share tanan kay tungod sa tuang time. Ang gusto na akong i-impose diri sa tuwa karon. Let every authority, every soul be subject to the governing authorities. There are times natay pain sa ato ang headship. There are times feeling nato manghigala, murag we are taken advantage. Sultian ta mo, dili pwede maghulog ang Ginoo og leader nga dili sila unang i-broken sa Ginoo.
ang preparation sa Ginoo sa leadership is they must first be broken. Na-broken na sila, that is why gi-allow sa Ginoo. Kung ikaw karon ginabroke sa Ginoo, ginabreak ka sa Ginoo, probably naa kay channel to leadership. So, maayo ang atong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Manindog ta, wala pa man tay gi-practice nga question and answer ani. Next meeting na lang siguro kung pwede ba. I hope nakatabang ang pulong sa Ginoo. Mag-aampo ta. Salamat Ginoong Dios sa gahom sa imong pulong. Give us, Lord, a humble spirit, God, to accept every authority nga gibutang nimo sa moang life. I pray, O God, Lord, nga mahimo ming takos ug angayan makapokus mi diha kanimo Ginoo. Tuguting mahimaya kaning lugar. Panalangin ning imong iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen.